Samahan ninyo ko sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 4. Magandang hapon sa lahat at sa mga kapatiran na ngayong hapon nakadalo. Yung iba ay umuwi na kanina, tanghali. Salamat sa presence ninyo. At ang iglesia ang ministry ay nagpapatuloy dahil sa mga taong inabot ng Diyos, pinagpala at binigyan ng Diyos ng desire na tulungan at suportahan ang gawain ng Panginoon. So thank you for all your support, especially sa inyong prayers at sa inyong presence sa mga gawain ng Diyos, sa mga pagkakatipon natin. Kanina habang inaawit natin yung inawit ng huli, ay kung meron lang tayong bread and wine, ay mag-communion na lang sana tayo ngayon. Parang ang sarap mag-communion. Dahil sa pasimula pa lang sa ating praise and worship, we're talking about the blood of Jesus. Siguro, pag tayo meron ng sariling sambahan, ay meron tayong ready bread and wine. Para pag biglang may inspiration na mag-communion, ay we are free to do it sa oras ng gawain, especially kapag ganitong hapon, ay ating alalahanin ang ating Panginoon. Praise God. So ating basahin ang ating Bible sa Acts chapter 4. And let's read from verse 18 hanggang 20. So dito natin muna kuhain. And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. So ang unang them dito ay ang mga Pharisees, Sadducees at ang mga priest. At ang sumunod na them ay ang mga apostles na hinuli at pinagbalaan na huwag nang mangaral o magsalita about Jesus. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, make your own judgment. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Ang lahat ay magsabing amen. Praise God. Be seated. Praise the Lord. So ating paksa sa hapon na ito ay tawagin nating the burden of a witness. Or baguhin ko, the burden of witnessing. It's the same. Gusto ko lang i-identify natin ang witness dito, which is Peter and John, and the work that they were doing, preaching and teaching sa public places. They were giving witness to the resurrected Christ. So the burden of witnessing. So yan ang nangyari dito sa chapter 4 ng Book of Acts. At na-disturb sila, sabi diyan sa account, na dahil sa pangangaral at pagtuturo nitong mga apostles ni Jesus. Alam niyo naman, ang church during that time ay wala namang house of worship. At sa mga public places sila nag-gather except kapag sila merong communion. But every day sila ay nag-gather sa mga public places and especially sa temple grounds. At doon ay kanilang itinuturo sa mga tao ang tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Hanggang sa ito ay nakadisturb na sa mga Sadducees. Ang unang naapektuhan dito ay mga Sadducees because ang mga Sadduseo ay hindi naniniwala sa resurrection. And then pinadampot ang mga apostles, itong si Peter at si John ay pinadampot at ikinulong. Kinabukasan ay tinawag ang mga priests at yung family ng priesthood. Si Annas was the high priest, and then si Caiaphas na high priest sa panahon ni Jesus. Si John at si Alexander, sabi rito, as many as were of the family of the high priest, they gathered together at Jerusalem. So, at ngayon ay inimbestigahan itong
dalawang servant of God. At yun nga, wala silang maitanggi dahil public knowledge na yung himala na nangyari doon sa lalaking lumpo at nakalakad. So wala silang ma-deny sapagkat yun naman ay nangyari sa kalsada. At marami nang nakakita. At ang resulta nito, maraming sumasampalataya. Kaya, ang ginawa na lang nila dito ay pinagbantaan si John at si Peter. Huwag na kayong mangaral patungkol sa Jesus na yan. Kung hindi, ikukulong namin ulit kayo. Napakaganda ng sagot ni Peter at ni John. Alin ba ang mas tama? Ang makinig sa tao kaysa sa Diyos? Sabi nila, then hatulan ninyo kung alin ang mas tama. Sapagkat, for we cannot stop speaking. Sapagkat hindi namin magawang tumigil, magsalita patungkol sa mga bagay na aming nakita at narinig. In other words, ang mga apostol na ito ay nagsasabing, wala kaming magawa sa bagay na ito. This is something na kailangan naming gawin. Meron kaming nakita, meron kaming narinig, and we are witnesses of these things. Paano kaming mananahimik? So maintindihan natin sa pangungusap ni John at ni Peter na ang kanilang ginagawa ay hindi lamang nila ginagawa dahil inutusan silang gawin, kundi dahil ang nakita nila at narinig nila mula sa buhay ni Jesus, simula nung sila ay tinawag ng Panginoon sa tabing dagat, "Follow me and I will make you fishers of men." Simula nung panahon na yon, marami silang narinig, marami silang nakita, at ngayon sila ay nagsasaysay, hindi lamang dahil sa sila'y inutusan, kundi dahil sila ay nagkaroon ng burden, nagkaroon ng responsibility na kanilang ibahagi ang kanilang nakita at narinig. Kaya nga tatawagin natin itong burden. It's not just a command. Ang command ay pwedeng takasan ng mga tao. Ang command ay pwedeng ma-disobey. Subalit, there is something inside sa buhay ng mga apostles na ito. There is something in the things that they have seen and heard na nagtutulak sa kanila to go out and to witness. To speak in public the things that they have seen and heard. Well, sa hapon na ito ay gusto kong pag-isipan natin ang bagay na yan, mga kapatid. Simula nung tayo ay nagsumampalataya sa Panginoon, simula nung tayo naging Kristiyano, nagawa na ba nating mag-witness para sa Panginoon? O kaya naman sa mga panahong ito ng ating buhay, nagagawa ba nating mangusap sa mga tao na nasa labas, magsalita patungkol sa ating Panginoon? Gusto kong makita ninyo na ito ay hindi lamang isang command, hindi lamang isang responsibility, o hindi lang isang instruction, kundi isang burden na dapat ay nararamdaman ng mga mananampalataya. Nararamdaman natin sa ating mga buhay at nagtutulak sa atin para
mag-witness sa mga tao. Not just for the purpose na makaakay, but just because meron kang nakita at narinig na masyadong maganda para itago. Alala ko ang isang event sa Israel. There was a famine sapagkat ilang panahon nang walang ulan, nauubos na, natutuyo ang mga bukid nila hanggang sa si Propeta Eliseo ay tinatanong na ng hari, anong dapat naming gawin? Sapagkat nauubos na, pati ang kanilang livestock ay nauubos na. At ang Diyos ay nangusap, at sabi ng Panginoon through the prophet Elisha, sige, kinabukas, ay sabi ng Panginoon ay babaha ng pagkain. And during that time pala ay merong siege. Yung kaaway ng Israel, I think Syria yan, ay kinubkob ang lugar ang city ng Samaria at sila ay walang makalabas at makapasok. At may taong hindi naniwala. At sabi ng servant ng hari, kahit siguro bumukas ang bintana ng langit, hindi kayang mag-provide ng pagkaing sapat para makakain ang buong bayan. At sabi ni Propeta Isaias, hindi ka naniniwala? Ganito ang mangyayari bukas. Makikita mo, pero hindi mo matitikman. At yun ang nangyari, mga kapatid. Pagdating ng kinagabihan, ang Diyos ay gumawa ng kaguluhan doon sa army ng kalaban na kumubkob sa bayan ng Samaria. At nagsitakas, nag-alisang bigla ang army na iwan ng kanilang mga provisions sa gera. Tapos doon naman sa labas ng pintuang bayan, mayroong I think dalawang kitongin at sabi nila, gugutom tayo. Pag pumasok tayo sa loob ng bayan, walang pagkain, mamamatay rin tayo. Punta na lang tayo doon sa kaaway. Kung tayo patayin nila, okay na rin, tapos na ating paghihirap. Pero baka maawa sila, pakainin tayo. Pero kung mamamatay din lang tayo, okay na yun. At least nag-try tayo. At ang ginawa ng dalawang kitongin na ito, pumunta sila doon sa lugar ng kaaway, sa kampo ng army. Pagdating nila, wala yung army. At nagkalat ang napakaraming provision. Sobrang dami, hindi nila kayang ubusin. Kaya sabi ng dalawang kitongin, ibalita natin sa syudad. This is too good. Napakaganda nito para itago natin at hindi natin naman kayang ubusin. Ikwento natin sa syudad sapagkat marami ang nagugutom sa syudad. At yun ang nangyari, mga kapatid, ng araw na yon, gumawa ang Diyos ng isang himala. Nakakain ang isang napakalaking bayan by the word of the Lord. But the thing is, hindi yun nangyari kung walang nagbalita. Walang nagbalita. At yun ang bagay na gusto ko ipakita na sa umasapon ito, mga kapatid. Tayo ba bilang mga mananampalataya ay ginagawa natin, pinapractice natin ang pagbabalita, pagkukwento, pagbabahagi ng ating narinig at nakita. So there is a thing, merong bagay dito na gusto kong i-establish sa inyo, mga kapatid. Witnessing is not just a command. It must be a burden. Dapat ito ay maging burden sa buhay ng isang mananampalataya. Now, here's the thing. Ang isang mananampalataya o ang isang Kristiyano ay hindi makakapag-witness kung wala siyang nakita o narinig. Kung ating titingnan, mga kapatid, kung ang bawat mananampalataya ay magiging proactive sa pag-witness, sa pag-aakay at sa pag-i-introduce ng pananampalataya sa mga tao, whether ito ay
sa kung saan mang lugar na ating kinalalagyan, there will always be new faces na ating makikita sa loob ng gawain. At hindi lahat ay mako-convert. Pero meron at merong mga bagong mga tao. At yan ay indikasyon na ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ay aktibo sa pagpapatotoo at sa pagbabahagi ng mga bagay na kanilang narinig. Naniniwala ko na hindi lamang tayo benepisyaryo ng kaligtasan, kundi pagkatapos nating maging mananampalataya, we become witnesses. Tayo ay dapat ay maging witness. Now, sabi ko nga, bakit tila mas marami sa mga tao sa loob ng church ang hindi aktibo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Sa pag-share ng kanilang ng kanilang pananampalataya sa mga unbeliever. Ito ba ay dahil tamad lang tayo? O ito ba ay dahil sa wala tayong kakayanang mag-witness? So what does it take for us to be a witness? Well, kung kukuhain natin ang ating teksto, ay i-establish natin sa hapong ito, to be a witness, kailangan meron kang nakita at narinig. Would you agree, mga kapatid? Kung wala kang narinig o nakita, how can you be a witness? Paano kang sasaksi? Punta ninyo kapag mayroong mga kaso sa hukuman. Sino ang pinapatayo sa harapan para sumaksi? Yung nakakita at nakarinig. Now, sa part na ito ay napakahalaga na hindi mo lang narinig. Kailangan nakita mo rin. Kung narinig mo lang, medyo kulang sa substance yung iyong testimony. Kailangan nakita mo rin. At yan ang nature, yan ang katangian ng mga saksi sa Biblia. Nakita nila at narinig nila. At dahil sa meron sila nakita at narinig, it becomes a burden sa buhay nila. Papansinin niyo kapag kayo ay isipin niyo, imagine niyo ang isang tao na nakakita ng krimen. Nakita niya, narinig niya, kaya na-identify niya kung sino yung tao at mamumukhaan niya, pero siya lang ang witness. At nananawagan sa public, sa radyo, sa TV, na kung sino man na nakasaksi sa pagpatay, sa isang kawawang biktima, sana kung may nakakita ay lumabas kayo at maging matapang kayong sumaksi. Ikaw yung nakakita. Ano ang iyong mararamdaman? Ang iyong nakita at ang iyong narinig ay magiging burden sa buhay mo. Dahil araw-araw mababalitaan mo, umiiyak yung pamilya. Araw-araw nananawagan, mababasa mo ngayon sa mga social media, napakawalang hiya nung taong yun, napakasama nung taong yun, at ikaw na nakaalam, ikaw na nakasaksi, ayaw magsalita. That becomes your burden. At yun ay magiging accountability mo pagdating ng panahon. Kapag yung kriminal ay nakapatay ng isa pa, at isa pa, at ikaw na nakakakilala at nakaka-identify ay ayaw magsalita, it becomes your burden. So, ma-imagine ninyo ang naramdaman ni Peter at ni John nung sila'y pinagbabawalan. Pwede nga naman silang manahimik na lang.
Sa bahay na lang sila mag-Bible study. Pwede nga naman sila sa loob na lang, maghanap na lang ulit ng upper room at doon mag-sharing na lang. Huwag na tayo sa kalsada mangaral kasi na-offend yung mga tao. Pero yung kanilang natanggap ay masyadong maganda para itago. Meron silang nakita at narinig na napakaganda at hindi pwedeng itago na lamang. And they are willing to risk their lives para lamang ma-accomplish ang bagay na ito. Naniniwala ko sa bagay na ito, mga kapatid, na it takes a true believer to be a true witness, to be a witness. Kailangan ng isang tunay na mananampalataya para ikaw ay maging isang totoong saksi ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano na kontento na sila ay ligtas at masaya na sila ay believer, masaya na magpupuri, masaya na binibigay ang buhay pagdating sa mga services, sa mga gathering, but they will not speak in public. Pag nabigyan ng opportunity, mas pipiliin nilang manahimik. And I believe there is something wrong sa isang mananampalataya na hindi niya kayang sabihin ang kaniyang nakita at narinig. Tingnan ninyo mabuti, mga kapatid. Sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing. Alright? Hindi mo kailangan makita, kailangan marinig mo lang para ikaw ay sumampalataya. So hearing makes a believer. Alright? Hearing makes a believer. Ibig sabihin, pag may narinig kang salita ng Diyos at sinampalatayanan mo, you become a true believer. You are converted. Pwede mong i-confess, pwede mong i-accept ang salvation na yan at maranasan mo ang kaligtasan. But, pag ikaw ay sumampalataya na, there is something else na gagawin ng Diyos. Yung iyong narinig ay ipaparanas ng Diyos sa iyo. Yung iyong narinig ay ipapakita ng Diyos sa iyo. And I believe na sa panahon ng conversion, ang kailangan mo lang ay makarinig. Pero para ikaw ay maging true believer, kailangan yung narinig mo ay nakita mo. At kapag meron kang nakita at narinig mula sa Diyos, then you become accountable to that. Diyan sisibol ang burden to witness. So babalik ako sa aking premise kanina. Bakit mas maraming mga mananampalataya sa loob ng church ang hindi aktibo sa witnessing? Maybe may narinig na sila. And that's why sila ay lumapit sa Panginoon, sumampalataya at nagpabautismo. Pero baka wala pa silang nakita. At ito yung bagay na napaka-critical para sa akin, na yung ating narinig ay kailangan makita natin. Sapagkat ito ang completion ng ating, kumbaga dito nagiging lubos ang ating pagiging mananampalataya. And then we become witnesses for Jesus. Gusto kong basahin sa inyo ang ilang mga bagay. Ang mga apostles ay witnesses. Sabi nila sa Acts chapter 3, verse 14 and 15, nangangaral dito sa Pedro, but you disown the holy and righteous one, and ask for a murderer to be granted to you. Put to death the Prince of Life, whom God raised from the dead, a fact to which we are witnesses. Acts chapter 5, verse 30, the God of our fathers raised up Jesus, whom you put to death by hanging him on a cross. He is the one whom God exalted to his right hand as a prince and a savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sin. And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. We are witnesses. Acts chapter 10, verse 38.
You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all the things that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They also put him to death by hanging him on a tree. And so on. So, ipinapakita dito sa mga talata na to na ang mga apostles, sa mga disciples ni Jesus ay witnesses ng ating Panginoon because nakita nila at narinig nila ang Panginoon. They saw him, they heard him. For 3.5 years, they followed him. For 3.5 years, nakita nila, nakarinig sila ng mga pangangaral ni Jesus. And for 3.5 years, nasaksihan ng kanilang mga mata ang paggawa ng Panginoon. Excuse me. Ang paggawa ng Panginoon, ang lahat ng kanyang mga ginawa. And because of that, they are witnesses. Noong Wednesday, ay inaddress yung pagkamatay ni John. Bago namatay si John, nakakulong siya. Nagpadala siya ng disciples. At sabi niya sa kanyang mga disciples, itanong nyo nga kay Jesus kung siya na ba yung ating hinihintay o maghihintay pa tayo ng iba pang alilitaw. At dumating yung mga disciples na yon at sabi ni Jesus sa kanila, bumalik kayo kay Juan at sabihin nyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Tell John what you have seen and heard. Ang mga may sakit ay gumaling. Ang mga demon possessed ay nakalaya. Ang mga bulag ay nakakita. Ang mga pilay ay nakalakad. At ang mga namatayan ay naibalik ng buhay ang mga namatay sa kanila. Tell John what you have seen and heard. What about us, brothers and sisters? Meron na ba tayong narinig? Meron na ba tayong narinig? Right. Otherwise, hindi kayo magiging Kristiyano ngayon kung wala kayong narinig. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Pero the next question is, meron na ba tayong nakita? Meron ba kayong nasaksihan? Yung ipinapangaral, yung mga narinig ninyong pangangaral, nasasaksihan nyo ba? Maaring hindi lahat, pero meron na ba kayong nasaksihan na ang salita ng Diyos ay nag-manifest? Kung ispinangaral ang pagkagalingan, nakita nyo na ba ang pagpapagaling ng Panginoon? Kung ipinapangaral ang buhay na mapayapa, nakakita na ba kayo ng buhay na dating magulo, pero ngayon ay mapayapa? Then you are witnesses. And you are accountable to what you have seen and heard. Then kung meron tayo nakita at narinig, then we should be proactive sa pagkukwento sa labas ng ating nakita at narinig. We should be proactive in witnessing. Because ang inyong nakita at narinig, if it is true, kung ito'y totoo, na inyong nakita at narinig at nasaksihan ang paggawa ng Diyos, then this becomes your burden. At hindi mo kailangan maging preacher para magkaroon ng burden. Halimbawa lang, matagal na kayong mananampalataya, nadala nyo na ba sa church ang inyong mga magulang? Nadala nyo na ba sa church? Nakauwi na ba kayo ng probinsya at nagbalita, tatay, nanay, meron ako natanggap sa Maynila, napakagandang pananampalataya. Bakit wala tayong naririnig na nagtetestimony sa mga kamag-anak na katulad nito?
Sa mga matatanda na, of course, alam natin yung ating mga naranasan noon. But what about this generation ng mga mananampalataya? Sinasabi natin, napakasarap ng pananampalataya, napakaganda ng mga salita ng Diyos, at nakikita kong pagkilos ng Diyos, but we are not doing what is the natural response kapag ikaw ay merong nakita at narinig. At yun ay sabihin sa mga tao yung iyong nakita at narinig. Sa hapon na ito, ay gusto kong i-establish sa buhay natin, mga kapatid, na ang pag-witness ay dapat burden natin. Hindi program na mag-set tayo ng prayer meeting, mag-set tayo ng community meeting, tapos mag-akay tayo, mag-invite tayo ng mga tao. Yan ay program. Pero ang totoong pag-witness, ito ay dapat burden natin. Na hindi kailangan magkaroon ng program para ikaw ay maging proactive. Sa sarili mo ay nararamdaman mo, Panginoon, ang ganda ng iyong salita. Ang katotohanan na ito ay gusto kong marinig ng aking mga magulang. Gusto kong marinig ng aking mga kamag-anak. That is the witness. At yun yung bagay na dapat ma-establish sa atin, mga kapatid. And that is why, gusto kong para bang sa basketball, gusto ko ipasa sa inyo ang bola at iparamdam sa inyo, you have a burden to accomplish. You have a burden na kailangan mong i-unload. This is a big responsibility na hindi tayo manahimik sa mga bagay na ating nakita at narinig sapagkat tayo'y mananagot sa Diyos. Either tayo ay natatakot na magsalita, or tayo ay wala pa talagang naranasan o nakitang mga bagay sa Diyos. Tayo ay nasa stage pa lang na tayo ay sumampalataya. At kung ang majority ng mga kapatiran ay nasa stage pa lang ng mga sumampalataya na pero wala pang nakita at naranasan sa Panginoon, then I guess, meron tayong bagay na dapat itanong sa Panginoon. Ang Diyos ba ay hindi gumagawa sa ating buhay? Wala bang ginagawa ang Diyos sa ating buhay? Wala ba siyang ipinaparanas sa atin sa kanyang gawain? Simula nung tayo naging mananampalataya. Because sabi pa ni John, sa 1 John, either we are telling the truth or we are making God a liar. As far as I am concerned, marami tayong naranasan sa Diyos. Kaya kung tayo hindi nagwi-witness, it is not because walang ipinaranas ang Diyos at wala siyang ipinapakita sa atin. It is only because we are not considering the burden. It is because hindi natin binavalue ang ating nakita at narinig mula sa Diyos. Alam niyo ba na gusto ng Diyos na siya ay makita at marinig? Ang Diyos na hindi nakikita, sabi ng Biblia, God is a spirit, wala nakakita sa Diyos, subalit hindi nangangahulugan na ang Diyos ay manatili sa ganung kalagayan. God wants to be heard and God wants to be seen. And that's the reason meron tayong Jesus Christ. Jesus Christ is God becoming visible and heard. Sa lumang tipan, ang Diyos ay naririnig lang ng mga prophets, ng mga taong pinili ng Diyos na mangusap siya, and then i-relay sa Israel ang kanyang salita. Ang Israel ay nang lumabas sa Egypt, wala silang alam sa Diyos, kundi kung ano ang kanilang narinig kay Moses at sa kanilang mga magulang. Pero wala silang alam sa mga bagay ng Diyos. Kaya bago sila dinala ng Diyos sa Promised Land, nag-stop over sila sa Mount Sinai.
At anong ginawa ng Diyos sa Mount Sinai? Bumaba ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian at nakita ng Israel ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan ay naririnig lang siya, pero hindi siya nakikita. Kaya sabi ng Diyos, mula noon, kayo, Israel, ay aking mga saksi. Naunawaan ba natin, mga kapatid? That same God ay halos linggo-linggo dumadalaw sa atin sa gawain. Hindi lang naririnig ang kanyang salita, ipinamadama ang kanyang presensya. Hindi lang naririnig ang kanyang salita, ipinaparana sa atin ang kanyang mga salita. That is why tayo'y mga saksi. We have a burden to witness for God na siya'y totoo, na siya'y buhay, na siya'y makapangyarihan. Huwag lang natin yan isigaw ngayon, kundi pagkatapos ng gawain, magsimula tayong manalangin, Panginoon, kailangan kong maikwento ang iyong mga dakilang gawa sa aking buhay. Kailangan kong maikwento ang magandang balita na ito. That is the burden of a witness. And that is a burden for a true believer. It takes a true believer to become a true, or to make a true witness. And a true believer is someone who has heard and seen from God. Tingnan ninyo ang ilang mga talata sa kay Nathaniel. John chapter 1. Niyaya ni Philip si Nathaniel. You can read that from verse 45. At sabi ni Nathaniel, sabi ni Philip, halika, nasumpungan na namin ang sinasabi ni Moses sa kautusan at isinulat ng mga propeta sa Jesus na anak ni Jose sa Nazaret. At nangatwiran si Nathaniel, may magandang bagay bang lalabas mula sa Nazaret? So ibig sabihin, he was not convinced. Pero sabi ni Philip, come and see. Bakit niya nagawang yayain si Nathaniel? Sapagkat meron siyang nakita at narinig. Kaya sabi niya, come and see. So pagdating ni Nathaniel kay Jesus, binati siya ni Jesus, narito ang isang totoong Hudyo. At siya ay namangha, sabi niya, paano mo ako nakilala? At sabi ni Jesus, bago ka pa tinawag ni Felipe, nung ika'y nasa ilalim ng puno ng igos, nakita na kita. And he was surprised sa kanyang narinig. Sabi niya, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Now watch kung anong sagot ni Jesus. Jesus answered to him, because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things. Dahil naniwala ka sa narinig mo sa akin, kung ikaw ay totoong naniniwala, then makakakita ka mula ngayon ng mas dakilang mga bagay. So, faith comes by hearing. Hearing the word of God makes us believe the promises, the word of God, but it is believing that leads us to seeing greater things from God. Kaya mga disciples ay hindi lang basta nakarinig. Kaya si Jesus ay hindi lang basta turo. Mas maraming panahon si Jesus na naglalakad, pumapasok, lumalabas sa mga places, performing miracles, doing wonders, sapagkat itong mga kasama niya ay hindi lang ito mga rabay, hindi lang ito mga disciple na nakakarinig ng pagtuturo, they will become witnesses. Ipapakita ko sa kanila ang mga dakilang gawa ng Diyos. Kaya si Nathaniel ay nabilang sa mga apostol. Meron siyang narinig at marami siyang nakita. Acts chapter 22. Sa panahon ng conversion ni Saul, si Pablo, kinuwento niya kung anong nangyari sa kanya sa chapter 22 verse 14 at 15. And he said, kausap dito si Ananias, sabi ni Ananias sa kanya,
The God of our fathers has appointed you to know His will and to see the righteous one. Now listen, si Jesus ay hindi niya nasaksihan sa earthly ministry. Kaya kailangan niyang magpakita kay Saul. To see the righteous one and to hear a message from His mouth. Paano nakita at narinig ni Saul si Jesus? Sa daan ng Damascus, di ba? At nandoon si Saul nangangabayo, biglang may liwanag na humarang sa kanila sa daan at nahulog siya sa kabayo. At sabi niya sa liwanag, "Sino ka, Panginoon?" At ang sabi ng liwanag sa kanya, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Right there, narinig niya at nakita niya si Jesus. At sabi ni Ananias, "The God of our fathers has appointed you." Inappoint ka ng Diyos para makita mo ang matuwid na isa at marinig mo ang salita mula sa kanyang mga labi. Bakit? For you will be a witness for Him to all people of what you have seen and heard. For you will be a witness of what you have seen and heard. And that's what you are, brothers and sisters. Kung meron na kayong nakita at narinig sa Panginoon, you are obligated to bear witness to what you have seen and heard. Maganda, masarap ang nagpupuri sa Panginoon, masarap ang nagagalak sa pagdideclare natin sa mga bagay na narinig natin sa salita ng Diyos at nakikita natin ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Pero yan yung mountain top. Kailangan natin bumaba sa bundok, pumunta doon sa valley, at yung ating naranasan, yung ating nakita at narinig, ipamalita natin doon sa valley. At yun ang nais ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. And I tell you, maraming mga Kristiyano, pag sabi kong Kristiyano, I mean message believers. Maraming mga message believer na gusto lang pumuno sa loob ng church. Gusto lang pumasok sa ministry, ma-involve sa mga ministry sa loob ng church, pero walang patotoo sa labas. Walang karanasang mag-witness para sa Diyos. And I even challenge ko ang ilang mga ministers, sabi ko, gaano karami sa ating mga workers na minsan na-identify na natin na worker ng church pero hindi pa nakaakay ng isang kaluluwa sa Panginoon. Paano natin mako-consider na ito ay worker at minister of the gospel na hindi niya naranasan, na hindi pa niya naranasang mag-akay sa Panginoon? Diba? Para kang ina-identify na pastor dahil sa denomination, pag nag-graduate ka ng seminary, you have a diploma. After 4 years or 5 years sa seminary, you have a diploma. You are a certified pastor. And so, itong mga may dalang diploma, lakad-lakad sa labas at nagpapakilala, "Pastor ako, graduate ako ng seminary. Saan po kongregasyon nyo?" Wala pa. Wala pa. Pastor lang siya by title, but not by experience. O kaya, pagdali natin sa public, paano natin sasabihin, ipapakilala mong sarili mo na, at sabihin na lang natin, sa mga athletes, ikaw ay runner. Pero hindi mo pa naranasan tumakbo ng 1 kilometro. In effect,
Yung nagpapakilalang siya ay atleta, pero walang karanasan tumakbo ng kahit 1 kilometro, ay walang karapatang mag-bear ng title na yun. Even a man na nag-graduate ng seminary at magpakilalang ako ay pastor, ay walang karapatang mag-bear ng ganong title na wala naman siyang karanasang mag-alaga ng isang kawan. Ang meron lang siya ay diploma. Hindi natin tinatawaran yung kanyang napag-aralan, pero until maranasan niyang magpastor at mag-alaga ng kawan at magpayo at mag-advise at umiyak at manalangin at dumamay sa patay at magkasal at maranasan yung talagang trabaho ng isang manggagawa, wala siyang karapatang mag-bear ng title na yun. At ganun ang ating nakikita sa maraming mga mananampalataya at sa maraming mga taong gustong maglingkod sa Diyos. But sa safety ng loob ng church, to be identified as a worker sa loob ng church, pero walang karanasang ipakilala si Kristo sa labas. Now, this is my challenge sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos sa ating iglesia. Hindi natin sinasabi na kayo ay walang na kayo ay sabihin natin na wag bumitaw sa inyong mga ginagampan ng mga trabaho. But this is my challenge to you. Kung naniniwala kayo na kayo ay lingkod ng Diyos at kayo ay nagsaserve sa Panginoon in a capacity ayon sa kaloob ng Diyos na ibinalagay sa inyong mga buhay, bigyan nyo ng katunayan ito sa pamagitan ng aktibong pagpapakilala kay Kristo sa mga hindi pa mananampalataya. One of the reasons kung bakit kapag kayo ay nakakarinig ng mga speeches, let's say, like kung isang gabi, ay nanonood ako ng debate. Parehong pastor, parehong servant of God, magkakaroon ng discussion tungkol sa kung ang KJV ba ay salita ng Diyos or accepted ang ibang mga version ng Bible. Anyway, bago magsalita yung speaker, anong ginagawa ng MC? Pinapakilala yung speaker. Graduate siya ng ganito, siya ay ganito, siya ay ganito. Bakit sinasabi? At yun ay hindi yun gawa-gawa. Yun ay totoong mga backgrounds nung speaker. Pastor siya ng church, ng ganitong church for 12 years, bago siya naging pastor ng church, present church niya ngayon for 20 years na. So bakit binabanggit ang mga bagay na ito? Because yung kanilang experience, it builds credibility. Na itong magsasalita ay hindi lang basta magsasalita at maraming sasabihin, kundi kaya niyang i-back up yung kaniyang sinasabi sa pamagitan ng bunga ng kanyang buhay. Bunga ng kanyang pangangaral. At yun ay napakahalaga. Now, naniniwala ko na, of course, ang sabi nga na isang preacher naman na narinig ko, sabi niya, hanggat maaari, pag ako na ang nangangaral, hindi maiwasan na may mga taong ini-introduce ako. Pero pag ako na nangangaral, I do not build my sermon on my testimony. Ang aking testimony ay hindi masyadong mahalaga. Ibig sabihin kung ano yung aking naranasan, yung personal na karanasan ng conversion, ng mga gawa ng mga naranasan niya bilang Kristiyano. Hindi yan masyadong mahalaga. Mahalaga yan sapagkat yan ay katibayan ko na ako'y anak ng Diyos at ang Diyos ay gumagawa sa buhay ko. Pero pagdating sa pag-abot sa mga tao, ang pinakamahalaga ay ang testimony ni Jesus Christ. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang alam ko at nakita ko mula sa Panginoon. At yun ang mga apostles. Wala silang dalang credential sa kanilang sarili. Kundi, sabi ni Pablo, when I came to you, I did not come with wisdom of man, but in the fear of God, declaring nothing except Jesus Christ. Hallelujah. Yan ang witness.
You see? Kaya naniniwala ko napakahalaga na meron tayong karanasan sa Panginoon. At ang pinakamahalaga dito, of course, meron tayong naranasan sa Diyos sa ating mga buhay that makes us witnesses. But the main point of witnessing ay hindi yung ating i-declare ang ating sarili, kundi yung ating nasaksihan. Si Jesus Christ. See? Pero si Pablo, bago siya nangaral, bago siya publicly nag-minister ng gospel at proudly i-proclaim si Jesus as the resurrected Son of God, that He was the Christ, He was the Son of God manifested, bago niya i-declare ang mga truths na yon, kailangan muna niyang ma-encounter ang truth sa kanyang sariling buhay. At inabot siya ng 3 taon. Pero after noon, nagsimula siyang mag-declare ng gospel. At sapagkat ang nakita niya at naranasan niya ay totoo, ito'y nagbunga at nagbunga at nagbunga at nag-build ang testimony sa buhay ni Pablo. At yan ay napakahalaga sa atin ng mga mananampalataya at sa mga naglilingkod sa Diyos. I challenge your faith and I encourage your faith na kayo ay wag lang masiyahan na nagagamit ng nakakatugtog o nakakapag-perform ng service sa Panginoon sa loob ng gawain. I encourage you na maging vocal kayo sa inyong pananampalataya. Yun ang pinakamahalagang bunga na dapat nating i-produce, mga kapatid. It doesn't matter kung gaano karaming tugtog ang naitugtog mo sa church. Ang mas mahalaga sa Panginoon ay ang kaluluwang maaakay natin sa Panginoon. It doesn't matter kung gaano karaming awit ang iyong inawit sa loob ng church. Gaano karaming pag-MC o pag-song lead o pag-preach ang iyong ginawa sa loob ng church. What matters ay kung may mga tao bang naabot, meron kang nakita at narinig, at ito ba ay naibahagi mo sa mga tao. At hindi na natin kailangan maging workers sa loob ng church para yan ay gawin. As believers, kung tayo ay totoong mga believer, huwag kayong manatiling stagnant sa inyong pananampalataya. Maaaring sabihin, halimbawa, mga nanay, pastor kasi talagang ang aming buhay, nag-aalaga lang kami ng mga anak, ay talagang busy kami sa pag-aalaga ng mga anak. Well, lahat tayo ay mayroong mga business sa ibabaw ng lupa. And some of us, pinipili nilang bitawan ng mga business sa lupa because naniniwala silang mas priority ang mag-witness para sa Panginoon. And I have seen, nakakita na ako ng mga magulang na marami ring inaalaga ang mga anak. I tell you, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa pag-Bible study sa labas, ay marunong silang magplano kung paanong ang mga responsibility sa bahay ay hindi nakakaabala sa kanilang participation sa witnessing. Witnessing is a burden na dapat nating harapin, mga kapatid. It is a burden. Dagdag ko ang ilang mga bagay at ito is para ma-establish nating mabuti. Sabi ko kanina, God wants to be seen and heard. Sa Isaiah 40, excuse. Sa Isaiah 40, sabi dito sa verse 3, the voice of one calling out, clear the way for the Lord in the wilderness, make straight in the desert a highway for our God. Alam siguro natin kung sino, kaninong ministry ang tinutukoy dito, di ba? Ito ay ministry ni John the Baptist. Siya raw ang tinig sa ilang. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ang daan ng Panginoon. Makikita natin sa Gospels, tinatanong si John, sino ka ba, Juan? Ikaw ba ang Messiah? Sabi niya, hindi. Ikaw ba ay ang isa sa mga propeta? Hindi. Sino ka? Kinote niya ang Isaiah 40. I am the voice of one calling in the wilderness.
prepare the way of the Lord. Verse 4, let every valley be lifted up, and every mountain and hill be made low, and let the uneven ground become a plain, and the rugged terrain a broad valley. Then the glory of the Lord will be revealed, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Ang mga talata na ito ay nagpapakita ng gagawin ng Diyos sa first coming ni Jesus Christ, sa first coming ng Messiah. Inihanda ang daan ng Messiah sa pamagitan ng tinig sa ilang. So, ito ay paggawa ng Diyos. Mayroong sumisigaw, mayroong maririnig na sigaw na ihanda ang daan ng Panginoon. So, ito'y panawagan para ang mga tao ay sumampalataya. Hindi niyo ba napansin, mga kapatid? Si John ay tinawag sa Biblia the greatest prophet that ever lived. Right? The greatest prophet that ever lived. Sabi ni Jesus, I tell you, sa lahat ng ipinanganak ng mga babae sa mga nagdaang panahon, wala nang hihigit pa kay Juan. Pero ikumpara natin ang mga ginawa ni Juan sa ginawa ni Elijah, sa ginawa ni Moses, sa mga ginawa ng Diyos sa buhay nila. Of course, hindi silang gumawa, kundi ang Panginoon. John never did a single miracle. Wala siyang ginawang isang milagro man lang. But he was the greatest prophet that ever lived, sabi ni Jesus. And why is that? Sapagkat yung trabaho niya, wala siyang pinerform ng miracles, ay napakalaking trabaho, paghahanda sa puso ng mga tao sa pagkahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Kailangan sumigaw si Juan. Wala siyang ipe-perform na miracles. He will just preach and preach and preach hanggang sa dumating yung isa na ini-introduce niya. At kapag ito'y nagsimula na mangyari, then the glory of the Lord will be revealed. Praise God. Kaya nakita natin, ang ministry ni John is puro preaching lang. Pero ang ministry ni Jesus ay hindi lamang proclaiming the gospel. Marami rin siyang pinerform na miracles. At sabi ni Jesus, kung kayo'y sasampalataya, you will see the glory of the Lord. Sabi niya kay Martha, Martha, kung ikaw ay sumasampalataya, you will see the glory of God. At maya-maya pa, sabi ng Panginoon, i-roll niyo ang bato. At siya'y sumigaw, Lazarus, lumabas ka. At siyang 4 na araw ng patay, na nakagapos pa ng kanyang yung pambalot sa mga bangkay, ay lumabas. At sabi ni Jesus, i-release niyo sa kanyang gapos, sapagkat hindi na siya patay. Nakita ng Israel ang kaluwalhatian. This is God wanting to be seen and heard. Kaya nga, nang dumating ang mensahero sa ating panahon, napansinin ninyo ang in-establish ng denomination. Kinlose nila ang canon ng Biblia at sabi nila wala ng revelation darating dahil sarado na ang canon kumpleto ng revelation ng Diyos at ang mga miracles ay nangyari lang sa panahon ng mga apostles. Wala ng mga signs and wonders na mangyayari after nito dahil close na ang canon. At marami mga malalaking preachers sa lupa ay nangangaral na nagsasabing wala nang miracles na gagawin ng Diyos nakatulad ng ginawa niya sa panahon ng mga apostles sapagkat yun ay doon lang sa panahon na yun para makatch ang attention ng mga tao. Pero nang dumating ang mensahero sa ating panahon, isang talata lang ang kanyang ibinigay at nasira ang doktrina na yun sa ating mga puso. Ano yun? Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Anong ibig sabihin noon? Ang ginawa ng Panginoon noon, ginagawa niya rin ngayon. Kaya niyang gawin. If you will believe, you will see the glory of God. And that's why mahalaga na tayo sumampalataya, may marinig na salita para tayo'y sumampalataya. Pero kailangan nating mag-move up sa pananampalataya hanggang sa makita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay. At yun ang gustong gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. God wants to be heard and to be seen. Bakit? Because kapag siya ay narinig at nakita, may mga taong magsasaksi para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. At yun ang gusto ng Diyos, na ang Kanya mga believers ay maging witnesses niya. Kaya sabi ni Jesus, I will make you fishers of men, and you will be my witnesses. Sabi niya sa Kanyang mga disciples. Brothers and sisters, nasaan tayo sa plano na ito ng Diyos? Are we fulfilling this purpose of God? Sinasabi natin na narinig na natin ang Diyos, narinig natin ang Kanyang salita, at may mga nakita na tayo sa Panginoon. Pero hanggang saan tayo ngayon sa bagay na ito na gustong mangyari ng Diyos? We have to be honest sa ating mga sarili para ang Diyos ay makagawa sa ating buhay. Because I tell you, if I will be honest sa oras na ito, marami tayong worker na kinikilala natin at nire-respeto mga worker pero walang karanasang mag-witness patungkol sa Panginoon. Walang karanasan na ang Panginoon na kanilang narinig at nakita ay naibahagi nila sa kanilang kamag-anak, sa kanilang kapatid, sa kanilang kaibigan, sa kanilang magulang, at sa mga tao sa ating paligid. There is something that is lacking there, mga kapatid. Kung babalikan natin ang sermon kaninang umaga, ang pag-discern ni Jesus Christ sa Revelation 3 sa Sardis, anong sabi niya? I have not found your works complete. I do not see your work complete. At yun ay napakahalagang statement ng Panginoon sa Kanyang church. Hindi natin sinasabing naabot na natin, katulad ng sabi ni Pablo. Hindi ko iniisip na narating ko na o naabot ko na yung kasukdulan, pero isang bagay ang aking ginagawa, nililimot ko yung nasa likuran. Kung meron ako na-accomplish sa likuran, hindi ko yun masyado nang pinapansin. Tapos na yun. Nag-enjoy na ako sa achievement na yun, nag-rejoice na ako, but I have to move on. Sabi ni Pablo, forgetting what is behind and pressing forward. Diba? I reach out for the prize of the high calling of God in Christ. At paano natin yun gagawin, mga kapatid? It's to keep serving the Lord. May naakay ka na sa Panginoon? That's good. Praise God. Keep serving the Lord. Mag-witness ka ulit. Mag-share ka ulit sa mga tao. Merong family na nadala mo sa Panginoon? Praise God. After you've done that, then keep on serving the Lord in that area hanggang sa matapos ang ating takbuhin sa ibabaw ng lupa. It's not over till it's over. Kahit gaano karami tayo na-accomplish. Kahit ako sa sarili ko, sometimes iniisip ko, Panginoon, mahaba-haba na rin ang panahon ng aking pangangaral. But that does not mean na pwede na akong mag-step down at magpahinga at mag-relax. Panginoon, pagod na akong mangaral. We keep serving the Lord. The fight is on, sabi ng isang lumang awit. The fight is on, O Christian soldier. Hanggat tayo ay nasa katawan na ito, hanggat tayo'y buhay, we will keep serving the Lord. So napakahalaga na ang desire ng Diyos na makita at marinig ay ma-fulfill ng kanyang mga believers. Ang Israel
ay ipinarinig ng Diyos sa kanyang salita at ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian upang sila'y maging witness. But they failed. Ang church ngayon ang merong ganong responsibility. Ipinarinig sa atin ang salita ng Diyos at ipinakikita ng Diyos ang kanyang mga gawa sa ating buhay so that we will be His witnesses. Lalaktawan ko na lang ilang mga bagay sapagkat maraming talata ito na pwede nating explore. The last point na gusto kong sabihin, mga kapatid, a witness is bound to what he has seen and heard. Yun ang sinasabi ni Peter at ni John. We cannot stop speaking about what we have seen and heard. And it's a good thing, mga kapatid, no? Na makikita ninyo ang of course sa umpisa meron silang excitement. Pero siyempre habang tumatagal yan, nakakapagod din. Pero we cannot stop speaking. So diyan natin makikita na ang pagwi-witness ng mga disciples ni Jesus is more than a command. More than a commission. It is a burden sa kanilang buhay na kailangan nilang ma-accomplish. Now, puntahan natin ang 1 John chapter 1. Sabi naman dito sa 1 John, si John the Beloved naman na nagsasalita. The same person na nakasama ni Peter doon sa Acts chapter 4. Anong sabi niya rito? What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked and touched with our hands concerning the word of life. And the life was revealed, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was revealed to us. What we have seen and heard, we proclaim to you. So it's the same person na kasama doon sa Acts chapter 4. Ang aming nakita at narinig ay nais naming ibalita sa inyo. Ano ba yung nakita mo dyan? Ano ba yung narinig nyo at nakita ninyo? Ang salita ng buhay na buhat sa pasimula ay nahayag. Ganon kaganda yung aming narinig at nakita. Paano naming hindi ibabalita sa inyo ang napakagandang bagay na ito? Ang salita ng buhay na nasa Diyos ay nahayag sa laman. Paano namin hindi ikukwento yan sa inyo? Ito ang napakagandang istorya. Ito ang pinakamagandang chismis na pwede naming ibalita sa inyo. At ang chismis na ito ay totoong chismis. At ito'y buhay na walang hanggan. At sabi niya, what we have seen and heard, we proclaim to you. Para ano? So that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So inintroduce ni John dito ang salitang fellowship. At ang tunay na fellowship, kung ating pag-aaralan ng pangungusap ni Juan, ipinapakita niya ang tunay na fellowship ay fellowship ng mga tao na pare-pareho ang narinig at nakita. Subukan niyong makipag-fellowship sa mga public events sa kalsada. Pag hindi kayo pareho ng nakita at narinig, hindi kayo tatagal. Bakit? Kasi magkaiba kayo ng nakita at narinig. Pero kapag pareho kayo na nakita at narinig, masarap ang fellowship. Masarap i-enjoy ang gawain dahil pareho tayo ng nakita at narinig. Diba? Lagi nga natin kinukuha, lagi natin binibigyan na example. Kapag nakapanood tayo ng isang pelikula, parehong pelikula ang ating napanood at na-enjoy natin, masarap pag-usapan. Pareho naman tayo nanood, pero hindi tayo matapos sa kwentuhan. Kung 2 oras ang pelikula, 1 oras ang ating kwentuhan para lamang i-recall yung mga nakita at narinig.
And that is the same way sa ating pananampalataya. Kapag pareho tayo ng narinig sa Diyos at nakita sa Diyos, masarap ang gawain ng Panginoon. I tell you, hindi mo gugustuhin umalis agad. Kapag ikaw gusto na agad umalis, dahil at may fellowship pa, there is something wrong sa buhay mo. May pumipigil sa iyo at namimiss mo ang tunay na fellowship. Ito ay fellowship ng mga taong pareho ang nakita at narinig sa Diyos. Sometimes, ini-invite tayo sa ibang church. Pinagbibigyan natin dahil kapatid, kamag-anak, kaibigan. So minsan, pagbibigyan natin, sige, pagbigyan kita. Pero, isang service pa lang, ayaw mo nang tumagal. Bakit? Kasi magkaiba kayo na nakita at narinig eh. Meron kang naririnig na iba sa narinig mo. Unless yung naririnig mo ay mas totoo, katotohanan, at mas malinaw kaysa sa dati mong naririnig, that will set you para magkaroon ng interest pang lalo. Pero sometimes, may narinig ka nang naunawaan mong katotohanan na, and then, hindi ka makatagal sa isang fellowship. Pero kapag ikaw ay nag-i-enjoy ng fellowship, that means, meron kang naririnig na gusto mong pag-usapan ng pag-usapan. Meron kang nakikita na gusto mong pag-usapan ng pag-usapan. At kayo ay mga saksi ng gawa ng Diyos. At yan ang tunay na pakikisama, mga kapatid. Subalit, ang goal ni John ay hindi lamang ikulong ang mga tao sa fellowship at sabihin na, okay, dito lang tayo, pag-usapan na lang natin ang mga gawa ng Diyos. They also go out of their lives at doon, ibinabalita nila ang kanilang narinig at nakita mula sa Panginoon. Kapag tayo nagse-celebrate, kapag tayo ay nagpupuri at nagagalak, lalo na pagkatapos ng gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang ibig bang sabihin nito, nakita ninyo yung gustong ipakita ng Diyos? Ang ibig bang sabihin nito ay narinig ninyo ang gustong iparinig ng Diyos sa inyo? Diba? Katulad ng sinabi kanina sa teksto, hear what the Spirit is saying. Kapag nangusap ang Espiritu ng Diyos, naririnig ba natin ang sinasabi ng Espiritu? See? Of course, ang Espiritu ng Diyos ay pwede mangusap from the preacher using the text. Pero ang Espiritu ng Diyos ay pwede rin mangusap sa iyong kinauupuan habang ikaw ay nakikinig ng pangangaral at pwede ang Diyos mag-impart ng salita niya para sa buhay mo and right there ay marinig mo ang Espiritu ay nangungusap. At kapag ang Diyos ay nangusap sa iyong puso sa oras na sa ganyang pagkakataon, you can expect na may gagawin ang Diyos sa iyong harapan upang i-vindicate niya yung salita na inilagay niya sa iyong puso. Because God always wants to be heard and seen. Sapagkat gusto kanyang gawing saksi. At yan ang ginagawa ng Panginoon sa mga tunay na mga gawain. And so, naniniwala ko na maraming tayong narinig na at marami na tayong nakita sa Panginoon. But what is lacking is doing our part para makumpleto ang gawa ng Diyos sa ating buhay at makakita tayo ng mas marami pang malalaking gawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Last verse na gusto kong basahin, Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang 6. Now, tingnan ninyo ang salita dito ni Pablo. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gifts and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away.
Ang kasunod na statement ay karugtong nung for it is impossible sa umpisa. It is impossible to restore them again to repentance. Since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. Anong sinasabi dito ni Pablo sa teksto niya? Kapag ang Diyos ay mayroon nang ipinakita at ipinarinig sa tao, at siya'y tatalikod sa Diyos, imposible nang ipanumbalik ng Diyos ang ganitong klase ng tao. Anong klaseng pagtalikod? Ang pagtalikod na ito ay pag-renounce sa pananampalataya. Hindi yung pag-backslide lang na nanghina ka sa pananampalataya, nag-struggle ka sa isang problema, kundi pagbitaw sa pananampalataya. Pag-renounce sa faith, let's say, pagkatapos mo maging message believer, nakita mo, narinig mo ang truth, naunawaan mo yung truth na yan, at naranasan mo ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, at sabi dito ang kapangyarihan ng panahong darating, pagkatapos ng lahat ng yan, ay i-renounce mo ang pananampalataya at maging Muslim ka. Or mag-embrace mo ang isang radically different na belief, na faith, kaysa sa pananampalatayang hawak mo. Let's say, si Kristo ay hindi Diyos. It is impossible to restore them again to repentance. Ganon kabigat ang mga bagay na ipinaririnig at ipinapakita ng Diyos sa atin. It is a big responsibility. I realize na maraming mga Kristiyano ang komportable sa easy Christian life. Masaya sila sa church kapag easy ang, hindi masyadong judgmental ang pangangaral, hindi masyadong nagde-demand ang salita ng Diyos, kundi mga salita na parang humihimas lang sa atin para tayo uuwi na para tayong minasahe ni pastor at uuwi tayong, napakasarap ng aking naramdaman. I realize na maraming Kristiyano, ganito ang type nila na church. Sound doctrine is very hard to find sa ating panahon. Pero ito'y kailangan nating gawin, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, makinig kayo, pakinggan niyo mabuti ito. Ang Diyos ay hindi tatawag sa inyo na wala siyang purpose. Kung nakaranas kayo ng pagtawag ng Diyos, it is because may layunin siya sa inyong buhay. Therefore, ang pagpaparinig ng Diyos ng kanyang salita sa atin ay hindi maliit na bagay. Hindi ito ordinaryong chance encounter na, narinig ko ang gospel, mas masarap pakinggan doon sa end time message. No. It has a purpose. At ito ay malaking bagay sa Diyos. Malaking bagay ito sa Diyos. To the point, sabi nga ni Jesus sa kanyang panahon, ang perlas, wag mong basta-basta ibibigay sa baboy. Kasi yuyurak-yurakan lang niya yan. At yun ay pagpapakita ni Jesus na ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta ito ibinibigay ng Diyos unless meron siyang malinaw na layunin sa buhay ng tao na yan. Kaya tayo na nakarinig ng kanyang salita, hindi natin pwedeng gagawing maliit na bagay ang ating narinig. Sa aklat ng Hebro ay laging sinasabi ng author, therefore, sabi niya, ingatan natin, panghawakan nating maingat, matibay ang mga bagay na ating narinig. E di lalo na kapag ang Diyos ay nag-demonstrate na ng kanyang kaluwalhatian. Pinaranas kanya na makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang mga gawa. Hindi maliit na bagay ang ipakita ng Diyos sa iyo ang kanyang kaluwalhatian. One time, may brother na nagtanong sa akin, anong yung mga karanasan, pastor, nung ikaw ay binata pa? Paano mo na-confirm na ikaw ay tinawag ng Panginoon? Maraming pwede nating gamitin. But there was one time, naikwento ko sa mga brothers, there was one time na ako'y down na down sa paglilingkod sa Kanya.
At humihingi ako ng sign, humihingi ako ng guidance sa Panginoon kung anong susunod na hakbang ko. Wala akong narinig, pero meron akong nakita. Nung gabing iyon, sa isang panaginip ay nakita ko ang Panginoon. I knew na siya ay si Jesus. Hindi siya kamukha ng mga picture na ating nakikita, but doon sa panaginip ko ay ang impression sa aking puso, yung nakikita kong image ay si Jesus Christ. At siya'y nakaangat sa lupa. At siya'y nakatingin sa unahan. At lumingon siya sa akin. Wala akong narinig, pero meron akong nakita. At hindi ko ma-imagine, mga kapatid, na kung ano ang aking naramdaman, sapagkat right there, nung makita ko ang Panginoon sa panaginip, humagulgol ako. Umiyak ako at madaling araw, nagising ako, umiiyak ako sa aking higaan. At ako'y bumangon at ako'y nanalangin. That was Sunday morning. And then kinuwento ko kay Pastor Franco, binata pa ako nung time na yun. At naniniwala ko na ang ganoong karanasan ay hindi maliit na bagay. Kapag ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng isang tanda, nagpakita sa iyo, nagpamala sa iyo ng kanyang kakapangyarihan, ng kanyang kakayanan, humingi ka ng sign at ibinigay ng Diyos ang sign, then that is a big deal sa Diyos. That's why si Gideon, nang siya'y humingi ng sign, Panginoon, bigyan mo ako ng sign. Gusto ko yung balat na ito. Kinabukasan, basa ang lupa, tuyo ang balat. At kinabukasan, ganun nga ang nangyari. Tuyo ang balat ng hayop at ang lupa ay basang-basa ng hamog. Panginoon, isa pa, Panginoon, huwag kang magalit. Bukas, ang gusto ko naman makita ang tanda, basa ang balat, tuyo ang lupa. At kinabukasan, ganun na naman ang nangyari, basang-basa ang balat at ang lupa ay tuyo. Paano kung si Gideon ay tumakas pa rin? Pagkatapos ng demonstration ng Diyos sa kanyang buhay. Paano kung siya ay tumakas pa rin? In fact, sa panahon na naghahanda sila sa paglusob sa kaaway, ay maraming takot si Gideon. At sabi ng Panginoon, natatakot ka pa rin ba? Sige, pumunta ka doon. Ngayong gabi, pumunta ka sa gitna ng kampo ng kaaway mo, ng mga Midianites. Magsama ka ng iyong alalay. At maririnig mo kung ano ang sinasabi nila. At doon siya nagpunta at sabi ng kanyang narinig, pare, nanaginip ako. Merong may mga batong gumulong. May isang malaking batong gumulong galing sa bundok at tumama sa ating kampo at nawasak ang ating kampo. Sabi nung kausap niya, naku, sigurado yun yung army ni Gideon. At narinig yun ni Gideon. Ang ibig sabihin, if God is calling you, hindi lang niya ikaw kakausapin, ipapakita rin niya sa iyo ang mga bagay na mag-i-establish ng gustong ipagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pero, pag may nakita ka at narinig, you are accountable. You are accountable. Kaya sa inyo, na pinagpakitaan na ng Panginoon, kinausap na ng Panginoon at binigyan ng Panginoon ng mga palatandaan. Humingi kayo ng sign, Panginoon, anong aking gagawin? And then binigyan kayo ng Diyos ng mga bagay na mag-establish ng kanyang gagawin sa buhay ninyo. Don't ever run away. Kung ikaw ay tatakbo, tumakbo ka sa Panginoon. Sapagkat ang gagawin mo ay hindi mo gagawin sa iyong sarili. Kasama mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Now, in a general sense, tayo'y pare-parehong tinawag ng Diyos. Nakaranas tayo ng pagtawag ng gospel. At ang gospel na ito, eventually, hindi lang natin narinig, nakita natin ito nangyari sa ating buhay. Sa gitna ng iyong problema, tinulungan ka ng Panginoon. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba yun sapat na pagsasabing, nakita ko ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Now, you are accountable to what you have seen and heard. Brothers and sisters, ganyan kabigat sa paningin ng Diyos ang mga bagay na ating nakikita at naririnig.
Kaya kung tatanggapin ninyo ang aking advice bilang inyong manggagawa, instead na tayo ay tumiklop at manahimik at magsabi, hindi ko kaya, kahit anong mangyari, hindi ko kayang gawin yan. Mag-witness sa mga tao at mag-share at magdala ng tao sa paggawain. Instead na tayo'y magkatwiran sa ating mga attitudes o sa ating limitasyon, humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Sapagkat yun naman ay ibinibigay ng Panginoon. Tama? Kaya nga kanyang mga disciples, sabi niya, wag muna kayong lalabas ng Jerusalem. Maghintay kayo sapagkat bababa ang kapangyarihan mula sa itaas. At pagdating ng Pentecostes, habang nagse-celebrate ang mga Hudyo sa isang kapistahan, isang tradisyon nila ayon sa utos ng Diyos, dumating naman ang kapangyarihan sa iglesia. Pinuspos sila ng Espiritu ng Diyos. At sila'y nagsalita sa iba't ibang wika. I pray na ang ating church ay biyayaan ng Panginoon ng mga taong may karanasan, may nakita at narinig sa Diyos. At ang mga taong ito ay mga taong magiging matapang mag-witness. Magiging matapang magkwento ng gawa ng Panginoon sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Alam niyo kung sino ang gustong makita ng Panginoon? Naniniwala ko ito. Sa bagay na ito, mga kapatid. Gusto ng Panginoon makita na dala mo, kasama mo sa church, ang iyong mga kapatid sa laman. Ang iyong mga magulang na hindi pa mananampalataya. Gusto ng Panginoon makita niya na ikaw ay nagtitake ng effort para dalhin mo ang iyong mga kaibigan. Sinasabi natin, marami tayong mga kasangga sa trabaho, talagang very dependable na mga kaibigan. At sinasabi natin, mahal natin sila, but we don't love them enough para dalhin sa paanan ng Panginoon. Naniniwala ko na kung mahal natin talaga ang mga tao, the best thing na pwede nating i-introduce sa kanila ay ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ng ating buhay. Siya ang the best gift na pwede nating i-introduce sa ating mga loved ones. Kaya purihin ng Panginoon sa hapon na ito. That is the burden of a witness. Hallelujah. Tumay tayong lahat and let us worship the Lord bago tayo magtapos. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Awit tayo ng isang awit. Ako na i-prepare na awit. Well, let's just sing the song, Here I Am. What's the song? Here I am, and I long to do your will. Sino sa atin ang may desire na gawin ang kalooban ng Diyos? Kanina nagsasabi si Brother Raul na sana merong ibang madagdagan tayo ng mga worker na ready lumabas para naman, hindi naman dalawa lang ang magsasalitan sa labas para mag-share ng word of God. Marami tayong mga bata pa ang katawan na nasa prime ng inyong buhay para maglingkod sa Panginoon. Paggamit kayo sa Diyos. Magsimula kayo sa pagsama. Magsimula kayo sa pag-participate sa Bible studies. Magbitbit kayo ng gitara, mag-drive kayo, maging alalay kayo, hanggang sa kayo ay ma-equip. Makinig kayo, matuto kayo, magtanong kayo.
May ministers meeting, mag-attend kayo. Merong sharing, mag-participate kayo. Hanggang sa ang kalakasan ng Panginoon ay maranasan ninyo. Pwede tayong magsabi lang magsabi at umawit ng umawit, "Here I am, Lord. I want to do your will." Pero kailangan din nating humakbang at kumilos in a way na tayo ay palapit doon sa mga bagay na gusto nating gawin para sa Diyos. Kaya ang ating pag-awit ay kailangan nating samahan ng paghakbang sa pananampalataya. So awitin natin ang awit na yan, tayo ay magsumamba sa Panginoon. Tayo ba'y may desire na sumunod sa kalooban ng Diyos? Tayo ba'y may desire na magpagamit sa Panginoon? Ang ating lakas, ang ating mga abilities, especially sa pag-witness at sa pagpapakilala sa mga tao about the Lord Jesus Christ, His love, His mercy, His saving power. Ano ang kayang gawin ng Diyos para sa mga makasalanan? Ano ang kayang gawin ng Diyos para sa mga tao na hindi makamove on sa kanilang mga failures at sa kanilang mga bisyo at sa kanilang mga buhay na marumi at nawawalan ng pag-asa? There is always hope. But they need to hear the person who is the hope of all mankind, our Lord Jesus Christ. Here I am, and I long to do your will. Yes, Lord. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. If you ask me for an offering, I give it. If you want this sacrifice, I will pay. Yes, O Lord. But my life is all I have, and I will give it. Yes, Lord. Dedicated to the honor of your name. Amen. Gladly will I bow as your servant. Amen. Gladly will I wait for your command. Amen. I commit my life to you. Yes, Lord. For you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Amen. Here I am. Yes, Lord. And I long to do your will. Here I am. Yes, I'll follow you, Lord. Hallelujah. Here I am. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. One more time. Here I am. And I long to do your will. Here I am. I'll follow your command.
delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, hallelujah. Here I am, hallelujah, hallelujah. One more time. Here we are, Lord Jesus, hallelujah. I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, here I am, here I am, here I am. Hallelujah, yes Lord. Narito kami, Panginoon. Narito ang buhay ng iyong mga anak. Mga taong nakaranas ng iyong mga gawa. Nakarinig mula sa iyo. Nakakita ng iyong mga gawa. Marami na kaming testimony na dapat nagpahayag ng iyong gawa sa aming buhay. And now all we need to do, Lord, is to be brave enough, Lord, to declare the truth, to declare the gospel, and to share this truth, Lord, sa marami mga tao na nangangailangan. Father God, this is your desire. This is your desire. Na ikaw ay marinig ng mga tao. Na ikaw ay makita ng mga tao. That is why it is written in the Gospels, we are the light of this world. Hayaan mong makita ng mga tao ang aming buhay. Hayaan mong ma-display sa kanila ang liwanag mo, Panginoon. Hindi ang aming gawa, hindi ang aming kabutihan, kundi ikaw na namatay at nabuhay na muli. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Hayaan mo, Diyos, na may pakita namin sa mga tao ang mga bagay na iyo ring ipinakita sa amin. Brothers and sisters, ang madilim na sanglibutan ay nangangailangan ng liwanag. And I tell you, ang liwanag na yan ay hindi buhay na basta lang na iyong pinamumuhay, ang buhay pananampalataya. Ang liwanag na yan, ang nais ng Panginoon, ay liwanag na kinoconquer ang kadiliman. Na kapag ang darkness ay na-expose sa liwanag na yan, darkness fades away. Ang kadiliman ay lumalayo sapagkat ang tunay na liwanag ay nagko-conquer ng madilim na nasanglibutan. Pagkatapos natin ng gawain sa araw na ito, humingi kayo sa Panginoon ng desire. Lord, paano ko may bahagi ang aking narinig? Paano ko ito may kwento? Napakaganda ng iyong mga salita. Paano ko ito masasabi sa mga tao? Bigyan mo ko ng lakas ng loob na yung mga tao na hindi ko kayang ma-sharean ay magawan ko ng paraan na madala sa gawain upang sila mismo ang makarinig at makakita. Bigyan mo kami ng pamamaraan, bigyan mo kami ng karunungan. Sapagkat now we realize, Lord, we are accountable to bear witness to this truth, to the truth that we have seen and heard. Tayo manalangin. Panginoon, ang aming mga buhay ay walang halaga kung hindi dumating ang iyong purpose, ang iyong layunin. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay alabok. At kahit ito bihisan na magagarang bagay ng sanglibutan, ito ay babalik sa alabok. But this life now has meaning because it has purpose. At ang purpose ng buhay na ito, Lord, ay galing sa iyo. Ikaw ang nagplano, ikaw ang nagtakda. At kami tinawag mo upang mangyari ang iyong layunin sa aming mga buhay.
At kung may isang layunin ka na gustong ma-accomplish sa aming mga buhay, ito ay gamitin ng aming mga buhay na saksi na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hayag sa lupa sa katauhan ng Panginoong Hesus. Siya'y namatay, subalit siya'y nabuhay na maguli. At hawak niya ang kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At ang lahat ng tao ay magsusulit sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Kung kaya't ang mga tao ay nangangailangan na isuko ang buhay kay Kristo. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Send the Holy Spirit, Lord. Without the Holy Spirit, wala kami ma-accomplish. Meron sa amin ay burden lamang, but without the Holy Spirit, anong aming magagawa? Kung kinailangan ng Holy Spirit sa unang iglesia, sa Pentecost, para sila ay makapag-witness with boldness, gayon din kailangan namin ito sa aming panahon, Panginoon. Gayon namin kailangan ng iyong Espiritu. Kung ang Espiritu mo'y nagpapadama na ikaw'y mabuti, na ikaw ay makapangyarihan, na ikaw ay provider, Lord, ipadama mo rin naman sa amin. Let your Holy Spirit, Lord, impart into our hearts na ikaw ay Diyos na gustong magligtas na marami pang mga kaluluwa. Na ikaw ay Diyos na naaawa sa mga taong nasa kasalanan. Na gusto mong gamitin ang aming mga buhay upang dalhin sa kanila ang iyong liwanag. Panginoon, empower us. Kung ang iyong salita ay naging power sa iyong mga lingkod na mga ngaral, sa mga song leader and preacher sa gawain na ito, naging power sa mga musicians, naging power sa mga workers para mag-contribute sa mga gawain. Lord, empower us now, Lord, to be your witness, to be your witnesses, beginning with our family. Empower us now, O Lord. Give us a burden, a desire, Lord, na may pahayag namin, na may paalam namin sa mga taong mahal namin at nagmamahal sa amin ang napakaganda mong salita, ang pinakamagandang balita naming may babahagi sa kanila. And that is your word. Help us, O Lord. Here we are, O God. We want to do your will. Here we are, O Lord. We want to follow your commands. At hanggang sa matapos ang iyong ipapagawa, kami maglilingkod sa iyo. So be it, Lord, in this church. So be it among your people. Mula sa mga manggagawa hanggang sa pinakabatang bahagi ng iyong gawain, ay mangyari ang iyong kalooban. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hawitin natin muli ang chorus. Sa akin, bibigay sa ating MC. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your